Hello guys! Welcome back to my channel, to my page. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ano pang iniintay nyo, mag-subscribe na kayo because we have another vlog here. Kaya naman, samahan nyo ako. So guys, sinulit ko na yung pagdayo ko dito sa Tagaytay. Meron tayong second lady rider na gagawa ng fast talk vlog or fast talk video. Kaya ipapakilala ko na sa inyo agad itong second lady rider natin. So guys, ito yung second lady rider natin for this vlog, si Siana. Siana, may iba ka bang nickname? Wala. Shana lang. Shana ba? Shana, hindi Shana. Siana. Yeah. Shana, okay. Si Shana, na-meet ko rin siya sa Rebels, of course. Medyo matagal ka na rin doon, no? 2024. 2 years. Magto 2 years, okay. 2 years. Isa to sa pinakamasipag naman talagang mag-ride. Grabe. Alam nyo, yung hindi lang siya sa Rebels nag-ride, as in, minsan siya lang mag-isa, minsan sumasama sa ibang grupo. So, rider na rider lang. Tapos sa work, yan din ang gamit mo yung motor mo. Like, all around. Kung like may bibilin ako sa labas. Motor pa rin. Oo. Ganon. Talagang Siya lang yung ano ko, sasakyan, ganun. Pero, mula nung nag-start ka sa Rebels, yan yung motor mo, di ba? Before that, yan na rin ang motor mo. So, matagal hindi. na rin yan. Yes, before Rebels. So, Ilan taon na yung motor mo sa'yo? 3 years. Okay, tagal. Ito nga pala guys ay Royal Enfield na Continental. 650 to, di ba? 650. Okay. And mukhang love na love niya tong motor na to. Tell me something about yourself. Promote mo yung pet sitting mo, syempre. Ayun. So, nagsa-sideline ako ng pet sitting. Kakaiba yun, pet sitting. Kung gusto nyo. Ang ginagawa ko, example, pag-aalis yung owner, yung fur parents, ako yung papalit sa kanila sa bahay. Tapos, ayun, kung ano yung mga ginagawa ng pet owner, like pinapakain, nilalaro, or wino-walk, ayun, ginagawa ko. Pero hindi ako nagpapaligo, hindi, walang mga ganon. Literal to guys yung dun siya mag-i-stay sa bahay nyo para yung aso nyo or pati pusa may kasama. Kung magbabakasyon kayo or matagal kayo mawawala para hindi kawawa yung aso nyo maiwan, yan, nagpe-pet sitting si Shana. Ang galing no kasi parang siya pala yung kakilala ko na may ganoong business and very nice na kasi sa abroad nga, 'di ba? Oo. Hindi pa masyadong sikat sikat dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. Akala nila sa abroad lang meron. Pero dito sa Philippines, madami na din. So, ibibigay ko naman yung Facebook profile link at yung number ni Shana sa description sa mga interested yung magpa-pet sitting. May iba ka ba bang racket? Nagda-drive din ako. Example, kunin ko yung car nyo, tapos kung magpapasundo kayo somewhere. Mga So, ganun. driver. Yes, driver. So, Tapos, minsan, nag-ano din ako. Pwede din ako sa mga gigs na kumakanta, acoustic, ganun, sa restaurant. Grabe yung mga rebels. Talagang ang dami nilang racket. Parang bawal maghirap, di ba? Bawal Kasi talaga. BA ka din, di ba? Oo, Okay, BA tamo, din. di ba? Ang dami na talagang racket. In fairness, hindi lang sila mga alpha. Talagang mga kumakayod sila and talagang productive silang mga ladies. So, ginawan ko rin siya ng, of course, 10 questions na mabilisan lang sasagutin para sa ating vlog na to. Una-una nabanggit niya, kotse or motor? Motor. Motor talaga. Motor talaga. Pero hindi ka pa naman yung tipo na tutulog na napapanaginipan mo yung motor mo. Hindi pa naman, ala ka pa naman sa May ganun. ganun. May ganun. May ganun level May na ganung pala. level na. Pinapatalong ko yung motor. Diba? Napanaginipan ko, pinapatalong Ay, alam ko nyo yung guys, motor ko. dahil ayan, meron siya sinabing pinapatalo niya yung motor. Proud ako dyan kay Shana kasi last year siya yung pambato ng Rebels sa Motor Clyde riding competition. And not everyone, not even me, joined that riding competition. So, pag meron kang lakas na loob na sumali din, and of course, skills, talaga naman nakaka-proud. So, this year, tinatanong ko kung sasali ulit siya. Yeah, mukhang pinag-iisipan pa niya. Okay, going to the second question. Small bike or big bike? Di ba? Nag-low CC ka rin ng Pero big bike. big bike talaga. Sanay na ako sa big bike. Sanay na ako sa bike ko. Especially. Kasi kahit saan ako pumunta, or kahit bibili lang ako ng pandesal, ginagamit ko talaga siya. Siya yung Ano ginagamit talaga ko. Pag kasi yung motor mo, lagi mo talagang ginagamit, parang
parang nagiging isa kayo eh. Sobrang kabisado nyo na yung isa't isa, no? Parang tao lang. Oo. Unlike yung, meron kang motor pero hindi mo ginagamit, gamit. di ba? Iba. Iba yun. Okay, next is solo ride or group ride. Yung totoo. Solo ride. Iba talaga, no? Kasi, ano talaga ako eh. From the start, solo rider talaga ako. Hindi ko naisip na sasama sa mga grupo. Pero once na nalaman ko na may mga groups pala, Why not? oo. Like, masaya matuto Oo. sa ibang riders. Oo. Lalo. Tsaka siguro yung ano na rin, yung experience na may namimit kang ibang tao, diba? Nakikita mo ibang motor, sarap sa mata. Ganyan. Tapos ang gagaling, Diba? ang dami ko natututunan. Lalo na sa mga lady riders na... Ako siguro isang gusto ko doon eh, yung may mamimit ako, tapos magugulat ako, oh talaga, abogado ka, oh talaga, flight attendant ka, parang wow, diba? Yung mga profession nila. Okay, next question is breakfast ride or night ride? breakfast ride. Talaga? Mas gusto ko maaga. Morning person ako eh. Maaga magising ka. Kasi dati, athlete din ako. So, sanay akong gumigising ng umaga. Gusto ko yung very sun, responsible ganun. pala. Oh, next question. What do you prefer? Wearing helmet without a boots or a boots without a helmet? Yung natural sa katawan mo hindi to pagiging safe rider or whatsoever. Kasi minsan may ganun yung wala sa'yo na naka-helmet ka pero parang hindi ka sanay na naka-gloves, ganyan. Helmet or boots? Naka-boots. Boots talaga. Kasi sa motor ko, Kailangan naka-tiptoe mo. talaga ako. Kailangan mo. Pag naka-tennis shoes ako, sobrang naka-tiptoe ako. So, ayun, mas gusto kong walang helmet. Kaysa... Diba, tsaka pag manual, hindi naman pwedeng basta-basta sapatos, diba? Kailangan talaga medyo matigas. Yes. Hindi sa pinopromote kung wag mag-helmet, of course. Pero, meron talaga ngayong mas gugustuhin mo naka-boots kaysa naka-helmet or vice versa. Ako rin, may ganun akong parang mas gugustuhin ko naka-gloves kaysa naka-jacket. Lalo kung medyo malapit lang, diba? Ako din. Mas komportable ka ba, ganun. So, okay. So, going back, sabi ko sa inyo, sumali siya dati sa motorcycle riding competition. So, given the chance, riding competition ulit or loop ride? Nakapag-loop ka na ba? Hindi pa. Talaga? Loop ride. Gusto mo i-try naman loop? Gusto ko naman yung mga long rides talaga. Di ba? mo Parang, try. actually, madalas ka mag-long ride, hindi ka lang naglo-loop. Oo. Diba? Oo. Actually, kasi, yung mga long ride ko kasi parang Tagaytay to Antipolo, balik Tagaytay to Smoa, mga ganun. Pero nakaraan, di ba, sumama ka sa sa RE, parang may event pa tayo nun. Tapos nag-scuba pa kayo. Ay, oo, nag-free Long dive. ride yun eh. Di ba, long ride? Oo. Saan nga yun? Sa Subic? Hindi. Sa Batangas, sa Mabini. Oh, malayo pa rin. Malayo naman ang Mabini. Pero hindi Tapos, pa ako nag-loop. never pa nag-loop. Ako nakapag-loop na ako, nakapag-endurance, nakapag-track. Off-road, hindi naka-big bike. Pero, feeling ko kasi, iba-iba siyang experience. Yung loop kasi parang ibang fulfillment naman makakuha mo. More of a sightseeing talaga yung loop. Okay, so next question is, chill ride or fast ride? Yan, actually, hindi ko alam kung ano sagot mo dito. Chill. Pero, chill ka? Yes. Parang hindi. Nung kasama natin yung nanay mo, ang bilis natin, nagagalit nga yung nanay mo eh. Oo, kasi group yun eh. Kailangan mo makisama dun sa group. Oo. Pero chill. Pero alam Chill nyo, rider ako. kung meron kayong isang pwedeng malaman kay siya na ang galing niya mag-back ride. Ako kasi hindi ako ganun nagba-back ride talaga eh. Siguro kung may magba-back ride man ako, gusto ko mas maliit sa akin. Parang ang hirap na mas malaki sa akin. Pero siya, different people na back ride niya talaga. So, sanay ka talaga mag-back ride? Sanay ako mag-back ride. Okay, so next is jowa o motor. Kunwari wala nakakadinig. Parang nahirapan siya bigla. Baka pagkatapos ito wala na. Tapos na, gano'n. Umuwi ka mag-isa, gano'n. Oh my God, nag-isip talaga siya. Parang gusto ko na i-cut yung baka... Ang hirap masagutin. Baka hindi naman niya nadinig, sagutin mo na lang. Okay. Next na lang, kasi baka, may mangyari pa rito matapos yung ko ng di oras yung vlog natin. Okay, so ito rated PG. Tinatanong ko naman kasi matatanda na tayo, motor or sex? Motor. Motor talaga. And your best time to ride a motorcycle is? Pag umaga. Early Pag umaga morning. talaga. O ano mo siya, parang, di ba sabi mo nga kanina, bibili ka lang pandesal, magmamotor ka.
everyday, ano mo na siya, body. Alam mo yun? Yung parang, kahit anong utos nyo, totoo. motor ang gagamitin ko. Ayan. Ganun. So anyway guys, again, lalagay ko yung profile niya sa description para sa mga gusto magpa-pet sitting o mag-hire ng lady driver para sa mga racket ni Shana. But, And singing. oo nga pala, Diyos ko, nakalimutan. Ang talented, Diyos ko, ang daming alam. Okay, so bukod doon, bago natin sarado tong vlog na to, meron ka bang gustong ipayo, bigay na insight, as a lady rider of many years na rin, and someone na halos araw-araw nagmamotor? Insight mo. Kasi minsan, parang pare-pares lang naman tayo na sinasabi, pero may mga pagkakataon na ito, na-experience ko to, or ito, para sa akin, magandang ipa-share sa iba. Pag na-aksidente, yung nagsa-stop mag-ride. Yung natatrauma. Yes. Na-aksidente ka na ba, if I may ask? Oo. Madaming beses na. Oh. Pero never pa naman yung pinakamalala. Well, may malala. Like yung kapatid ko muntik ng magulungan ng truck. Kasi, Ay, yung kapatid mo parang nababack-ride mo rin yun, di ba? Oo. Di ba? yung babae. Kasi may nabunggo akong motor sa unahan. Tapos sakto truck yung nasa gilid. Nahulog yung kapatid ko dun mismo sa ilalim ng gulong ng truck. Buti na nag-stop yung truck, di ba? Tapos ako, napunta ako dun sa unahan ng truck. Hala. After yun ng rebel ride. Pauwi ka na. Yes, pauwi. Tapos, syempre kinabahan ako para sa kapatid ko lalo. Kasi kung ako lang mag-isa, Okay lang. Oo, alam mo yun. Pag may sakay ka kasi, doble yung responsibility Totoo. Kaya nga mo. sabi ko, kaya ang galing mo eh. Kasi hindi nga ganun kadali eh. Ayun nga, madami din ako kakilala na hindi talaga sila nagbaback ride. Like, never sila nagbaback ride. Tapos, ayun. Parang pag na-aksidente ka, wag kang mag-stop doon. Kasi madami ka pang pwedeng mapuntahan or ma-achieve. Pag ma-aksidente ka, dapat tumayo ka pa din. Yung hindi ka mag-give up. You don't stop. Oo, dapat hindi ka mag-stop. Actually, may point ka kasi kung matatrauma ka, Habang buhay mo dadalhin yun. Parang never mo na siya. O ano nangyari? Parang yun na yun, di ba? Natapos na dun yung pagmumotor mo. Di ba? Hindi mo alam kung what if mas mag-enjoy ka pala, mas gagaling ka pala, mas ma-appreciate mo pala yung riding, yung di ba? matututunan mo dun sa trauma na yun, hindi mo ma-apply. So, pero ikaw, personally, sa mga na-experience mo, sabi mo, alam naman sobrang tindi, pero sa pinakamatindi mong experience, dumating ba sa point na mga ilang araw mong ayaw sumakay Wala. naman? Wala. As in, Wala. pagkatas nun, okay lang, uwi na tayo, magmamotor ulit ako, ganun. Oo. Wow. Actually, iba naman talaga kasi yung lakas ng loob mo. Sabi ko nga sa'yo, sumali ka sa riding competition eh. So, hindi naman yun something na kahit sino gagawin. Nothing stops you. Oo, Diba? nothing. Oo. Kasi marami rin yung naging kakilala na aksidente, tapos ayaw na nila. Kasi hindi ka matututo once na nag-stop ka. Tsaka parang napatid ka lang naman. Mm. Diba? Kailangan mo pa rin tumayo. Yes. Very nice insight from Shana. Thank you so much, Shana, sa pagpapa-unlock ng ating vlog kahit bigla. Ama, Thank hindi you, ako thank prepared. you. Ayun, hindi niya prepared pa niya na. Thank you. Bye-bye. Thank you.